Pili pong nakatayo. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Kanay inakong niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kasama ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, na tuwin ay tumatawag sa atin. Tuwing tayo nagsisimba, ibinibigay natin ang ating tugon sa Kanya. Tugon ng pagmamahal, tugon ng katapatan. Hilingin natin sa mahal na Panginoon na bigyan tayo ng lakas upang patuloy nating pangatawanan ang ating tugon, gaya rin ng Kanyang tapat at nag-uumapaw na awa at pag-ibig sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng
ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin nilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo, ang balukto. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa bamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain ang pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin.
Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyo pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan
at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Sama-sama po nating papurihan ang Poong Jesus Nazareno. Pakisabi nga po sa inyong mga katabi, mahal ka ng Diyos. Kahit napasaway ka. May tanong po ako sa inyo. Sino po dito ang mga may anak? Taas po yung kamay. Yan po. Sino pong may mga anak na pasaway? Marami. Tanong ko po sa inyo, mawawala ba yung pagiging anak nila para sa inyo kahit na maging pasaway sila? Hindi naman ho, di ba? Kung maging loko-loko, maraming mga bagsak, anak nyo pa rin sila at hindi magbabago iyon. Tama ho ba? Ito naman po, mas maganda. Kung magtagumpay sila sa buhay, makamit yung pangarap nila, maging teacher, maging abogado, maging doktor, maging sikat na artista at iba pa, kahit anong marating nila sa buhay, anak nyo pa rin sila at mananatiling mga anak ninyo. Hindi na mawawala yung pagiging magulang ninyo para sa kanila. Ano lang po minsan yung nagbabago kung kanino sila nagmamana. Di ba po? Kapag naging pasaway yung anak, sasabihin ng nanay kadalasan, mana ka sa ama mo. Pero kung maganda naman yung ipinapakita sa buhay, maganda yung grades, sasabihin ng nanay, mana ka talaga sa akin. Ang hindi nagbabago, anak nyo pa rin sila kahit na anong mangyari. Dito ko po gustong simulan yung pagninilay. Dahil ang una ko pong gustong sabihin sa bawat isa sa atin, tayong lahat ay anak ng Diyos. Hinding-hindi yan magbabago kahit maraming pagkakataon na pabago-bago yung ating mga isip. Kahit na maraming pagkakataon na pabago-bago yung ating mga puso. Hindi magbabago na hindi tayo susukuan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit na tayo ay palaging nagpapasaway. Anak pa rin tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. Mahal tayo ng Diyos palagi. At yung pagmamahal pong iyon, tinatawag tayo sa pamamagitan ng unang pagbasa. Talikuran yung nagawang kasamaan noong una upang tayo ay tunay na mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talikuran yung kasamaan noong una. Talikuran yung kasalanan upang makamit natin yung buhay na walang hanggan. Oo, anak tayo ng Diyos. Oo, mahal tayo ng Diyos. Oo, gusto ng Diyos yung mabuti para sa atin. Pero kailangan natin na gumawa ng paraan upang matanggap yung nais ng Diyos na kabutihan para sa bawat isa sa atin. At hindi maibibigay yun ng Diyos, yung maganda para sa atin, kung yung kasamaan ang namamayani sa ating mga kalooban. Nawa, mga kapatid, yung malaking pagmamahal ng Diyos para sa atin ay magtulak sa atin at magbigay ng inspirasyon upang mahalin din natin ang Diyos at piliin ang itinuturo niyang pamamaraan. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, mahal po ba ninyo ang Diyos? Kung mahal po natin ang Diyos, pumalakpak po tayo ng malakas. Ayan po, rinig natin na oo yung ating kasagutan. Minsan po may tinanong ako, paano ba malalaman
Paano mo nalalaman na mahal ka na ng isang tao? Napaisip siya at sinabi niya, sigurado akong mahal na ako ng isang tao kapag ipinapakita niya ito sa gawa. Hindi kailangang magarbo yung mga ginagawa, kahit sa mga simple at maliliit na bagay na ginagawa para sa akin, malalaman kong mahal na ako ng isang tao. Ibig sabihin, hindi sapat na salita lamang yung ating ibinibigay. Kailangan na ipapakita natin din sa ating mga gawa. Gawa yung ating mga kilos ang pamantayan ng tunay na pagmamahal. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, may 2 anak na inutusan ng kanilang ama, magtrabaho ka sa ubasan. Yung nakakatanda, nagsabing, ayoko. Ngunit kalaunan, sumunod din naman, nagbago yung isip. Di ba po may mga anak na ganoon? Pag inutusan ng nanay, sasabihin, ayoko, yung kapatid ko naman, saka na. Pero, gagawin din naman kahit may pagtatanggi sa umpisa. Tapos yung 2 anak po, ganon din sinabihan, magtrabaho ka sa ubasan. Nagsabing, opo, magtatrabaho ako, pero hindi naman ginawa. May mga anak din po tayong ganon. Sasabihin agad, opo, kapag inutusan tayo, kapag inutusan natin, bakit sumasagot agad ng opo? Para tumigil na sa pag-uutos, para tumigil na sa maraming pinapagawa. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, binibigyan tayo ng ating Ama ng mga susundan na paraan para maging maayos yung ating mga buhay. Mga utos, mga guidelines kumbaga. Ang tanong sa atin ngayon, anong klaseng mga anak tayo? Yung hanggang sa salita lang ba ng oo o yung kumikilos kahit na merong mga pagdududa sa umpisa? Hindi ho ba mas mabuti at mapagmahal na anak yung sumusunod? Mga kapatid, tandaan natin, tunay na gawa yung pamantayan ng tunay na pagmamahal sa ating Diyos Ama. Kaya ang imbitasyon ko, tingnan natin yung ating mga sarili sa linggong ito. Karamihan po kasi sa atin, parang yung 2 anak. Bakit ko po nasabi ito? Kung matatandaan po natin, tuwing magse-celebrate tayo ng Easter, isa sa mga ginagawa natin ay nagsasariwa sa pangako ng ating binyag. Anong sinasabi natin taon-taon sa pangako natin? Isa po sa mga sinasabi natin ay ito po, opo, itinatakwil namin si Satanas, ang kanyang mga gawain at ang kanyang mga pangaakit. Ipinapahayag natin ito. Sinasabi natin ito ng malakas. Pero matapos bigkasin, matapos maipahayag, ilan pa rin sa atin, paglabas ng simbahan, ang pumipili ng mali. Ilan pa rin sa atin ang babalik sa mga masamang nakagawian. Ilan pa rin sa atin ang hahayaang malubog sa kasalanan. Maayos po yung salita, pero hindi natin nagagawa. Ilan po sa atin na linggo-linggo, nagpapahayag ng pananiwala sa ating Diyos at nagpapahayag ng pananampalataya, pero pagbalik sa ating mga buhay, titingnan natin yung gawa, ginagawa ng Diyos ang ibang mga bagay katulad ng kayamanan. Taliwas yung ginagawa sa pinaniniwalaan. Handang talikuran ang Diyos para sa iba pang mga bagay. Ayos ang salita, pero iba pa ang pinipiling gawa. Mga kapatid, sana mamulat na tayo. Tigilan na natin yung pagsuway sa utos ng Diyos, sa turo ng Diyos. Simulan na natin na sundan yung turo at utos ng Diyos. Dahil ang Diyos, palagi po nating tandaan, yung Diyos palaging nais yung ikabubuti natin, yung the best para sa atin. At hindi maibibigay ng Diyos iyon kung hanggang sa salita lang tayo sa ating pananampalataya.
kung hanggang sa pangalan lamang tayo matatawag bilang anak ng Diyos. Mga kapatid, gawa ang pamantayan ng tunay na pagsunod at hindi salita. Gawa ang pamantayan ng tunay na pagmamahal at hindi lamang salita. Kasi pwede po nating sabihin na mahal natin ang isang tao. Maaari tayong gumamit ng maraming magagandang salita. Pero kung hindi naman natin na ipapakita sa gawa na mahal natin sila, hindi naman tayo tunay na nagmamahal. Tatanungin ko po ulit kayo, mahal niyo po ba ang poong Jesus Nazareno? Opo. At kung mahal natin, kung tunay ang pagmamahal, hindi lamang ito may iwan sa ating mga salita. Mahalagang na ipapakita natin sa ating mga gawa. Ito po ang ating misyon, maging tunay sa ating pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasamaan at sa pamamagitan ng pagsunod sa nais ipagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ito po yung ating panalangin sa linggong ito. Poong Jesus Nazareno, tulungan mo kaming maging tapat sa aming pangako sa binyag. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming pinapahayag na pananampalataya. Tulungan mo kaming magpahayag ng tapat na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng aming salita at lalo na sa pamamagitan ng aming mga gawa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang Mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa Kanyang paanyaya upang tayo'y maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin at ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksi nawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa iyong paanyaya upang sila'y maging kapani-paniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap nawa puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming reliyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters, ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan
upang matulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksi nawa nila ang mga proyekto at gawaing makasisira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Amang mahabagin sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak, upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ng bayan, ang kapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na patawat dugo ng iyong anak. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, pagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo'y walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa, nagdadakilang
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y tinatawag na maging tapat sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sama-sama tayo ngayong umawit at tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Manalangin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami masuwayin, pabago-bago ng loob, at mas pinipili namin ang aming sarili kaysa iyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang masunurin at tapat na anak ng Diyos. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ano man ang mangyari, tayo'y mga anak ng Diyos. Bagamat tayo'y pasaway, nananatili siyang tapat sa atin. Lagi tayong magbalik loob sa Kanya sa salita at gawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linaw